Hello po, galuto po ako ng beef curry. Lagyan ko lang po ng konting mantika itong konti lang po. Dahil isisir ko yung baka. Ibiling po lang po ng konti. Yan. Ilagay ko na. Mainita po yung mantika na konti. Ila-light brown ko lang. Takpan ko saglit. Naisir ko na yung baka. Ang ginamit ko po palang baka ay kenchi na 1 kilo, saka 1 kilong soft or back ribs. Yun po ang ginamit ko. Kailangan po merong kaunting buto para malasa po ang sauce mamaya. Pag naglabas po ng maraming juice yung yung baka sa unang sirin nyo, after mga 10 minutes, tanggalin nyo po yung sabaw para hindi po humalo sa sauce mamaya. Para mas maging masarap at mabango ang kakalabasan ng beef curry. Ita-transfer ko muna sa isang bowl. Patayin ko muna ang apoy. Maglagay po ng 3 tablespoon na mantika. Sindihan ko ang apoy ulit. Hindi po kailangan na linisin to dahil nandyan po yung flavor ng baka. Nagbibigay po siya ng karagdagang flavor sa beef curry. Isang na luya, saka kaunting luyang dilaw. Yung luyang dilaw optional, pwede pong wala, pwede pong meron. Magbibigay po ito ng kulay ng beef curry. Itong luyang dilaw, ito po yung ginagawa na curry powder. Tingnan niyo po, bigla nagbago ng kulay ng mantika dahil sa luyang dilaw. Sunod ko na po isang medium na sibuyas. Medyo kalaki yan ng konti. Hintay lang po na mag-transparent ng konti ang sibuyas. Yan po ang apoy. Lagay po na 5 bote na bawang, tinadtad. Pwede na po ito. Nagla-light brown na po yung bawang. Ilagay ko na po itong kenchi saka back ribs. Haluin ko po. Naglagay po ng 1 tablespoon na patis. Yan, 1 tablespoon po yung patis. Haluin. Para mag-incorporate po yung patis sa lahat ng karne ng baka. Kayaan po lang ng 1 minuto. Para tumalabi yung pampalasa. 1 minuto na. Haluin ko ulit. Ilagay ko ang tubig. Depende po sa tigas ng baka. Magsimula muna ako sa 3 tasa na tubig. Depende po kasi sa baka. Mayroon pong baka na malambot, bata-bata. Mayroon pong baka na matanda na, matigas po ang laman. So, kailangan po tansyahin muna. Maglagay po ng 2 beef cubes. Lagay lang po sa tabi. Magkabilang side po. Ito po yung isa. Ngayon, haluin ko muna po. Para mag-incorporate po yung sauce niya mamaya. Pwede naman po itong i-pressure cooker. Kaso lang po, lilit po yung karne pag nagpe-pressure cooker po kayo. Kaya mas better, ang suggestion ko, mano-mano lang. Takpan at pakuluin po ng 1 oras hanggang 1.5 oras. Depende po sa tigas ng karne. Buksan ko na po. Bali, umabot po ng 2 oras. Testingin ko po kung malambot na. Malambot na po. Hindi na po lumalaban ng karne. Sakto lang po. Umabot po ng 2 hours. Ang nakonsumo po na tubig, yung sinabi ko na 3 hanggang 4. 4 po ang nakonsumo niya tubig. Lalagay ko na po yung gata. Ang ginamit ko na lang pong gata, Coco Mama. Pwede rin po ito para hindi na po kayo mahirap magpiga o kaya punta ng palengke. Kalimutan yung bumili ng gata ng niyog. Pwede na rin po yung kung may stock po kayo sa bahay. Kalat nyo lang po. Tapos, maglagay ako ng 2 tablespoon na curry powder. Kukuha po ako ng sabaw. Lagyan ko ng konting sabaw yung curry powder para pag ibinuhos hindi naman siya magbuo-buo. Yan lang po. Ngayon, haluin nyo lang. Konti pa. Pagkabuhos po ng coconut milk, mga 5 minuto lang po ang abutin. Lalagay na po yung patatas saka yung carrots. Bubuhos ko na po. Yan, 2 tablespoon na curry powder. Kahit hindi nyo na po haluin, alug-alugin nyo lang po. Para hindi po masira yung pagkalambot ng karne. Pinirito ko na po yung patatas, saka yung carrots. Hindi ko na po pinakita. Ito po, luto na po ito. Lagay ko sa ibabaw. Kalat lang.
Maglagay ng 2 pirasong bell pepper, isang green saka isang pula. Kaya ito po, ay bubudbud ko lang sa paligid. Takpan ko muna ako ng mga 2 minuto para humalo yung aroma ng bell pepper. 2 minuto lang po. Buksan ko na, nakalipas na po ang 2 minuto. Maglagay po ako ng 1/4 cup na evap. Ito po ay optional, pero mas maganda po meron. Lagay lang po sa palibot. Takpan ng 1 minuto. Buksan ko na ako, naka 1 minuto na at aking titikman. Malinis po ang kutsarita. Tikman ko po, kuha po ako sa gitna. Sarap. Malinamnam. Karing-kari. Yung pong nilagay ko na 4 na tasang tubig, tapos ang papalasa po 1 tablespoon na patis, tapos 2 beef cubes, sakto po yung lasa na nangyari po dun sa beef curry. Subukan nyo po at sigurado pong magugustuhan nyo. Marami pong salamat at kung pwede po sana like and share. Salamat po.